Hi mga kaibigan, mga kapatid, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat at nasa ikalimang araw na tayo sa pagdiriwang natin sa buwan ng Hunyo. Patuloy lang tayo sa ating mga pagnililay at bigyan nating pansin kung ano ang pinakasentro, anong pinakamabigat na mensahe na pinapaabot sa atin ng ating mga pagbasa, lalong-lalo na ng ating Ebanghelyo. Ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Sa araw na ito, araw ng Miyerkules, ang ating Ebanghelyo ay ibabahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 12, versikulo 18 hanggang 27. Isinalaysay sa ating Ebanghelyo sa araw na ito, ang usapin tungkol sa muling pagkabuhay. Alam nyo bilang tao, marami tayong mga pinagkakaabalahan sa buhay, pati yung mga hindi dapat pag-usapan ay pinag-uusapan natin. Bakit ko yun naisabi? Dahil dito sa ating Ebanghelyo, isinalaysay yung pagtatalo ng mga tao kung pagkatapos ng kamatayan ay sila pa ba ng kanyang asawa. Dahil sabi dito, yung isang lalaki ay nag-asawa at wala silang anak, namatay. At tapos ng pagkamatay, nag-asawa siya muli, pinakasalan din, ngunit wala silang anak, namatay rin, hanggang sa pangalawa, pangatlo, pang-apat. Kaya yung tanong, kung mamatay yung lalaki, sino sa maraming pinakasalan niya yung totoong asawa niya? Alam nyo, yung pag-iisip na ito ay isang makamundong pag-iisip. Kaya nga sabi ni Jesus, ang muling pagkabuhay ay doon mararanasan natin yung pantay-pantay na pakikisalamuha sa kaligayahang inilaan sa atin ng ating Panginoon. Doon ay wala nang iniisip pa na makamundong pag-iisip gaya ng pag-aasawa, gaya ng paghahanda para sa kinabukasan, gaya ng paghahanda sa mga pagsubok, kundi walang hanggang kaligayahan. Alam nyo bilang tao, minsan hindi natin maiwasan na may mga bagay sana na hindi naman dapat nating pagtuunan ng pansin. Ngunit binibigyan natin at nilalaanan natin ng malaking oras na hindi naman ito masyadong makabuluhan. Kaya sa ating buhay, minsan sana wag nating kalimutan na tanungin din ang ating sarili. Pagkatapos ng lahat ito, ano ang mangyari sa akin? At the end, ano ang ating buhay? Kaya hinahamon tayo na maging mabuti palagi, na mag-ipon tayo ng kabutihan upang ito ay maging kayamanan natin. Ito yung ating maging ticket upang maging karapat-dapat tayo sa paghahari ng Panginoon. Ang paniniwala natin kay Kristo ay kailangan maiugnay palagi doon sa paniniwala ng muling pagkabuhay. Walang kabuluhan ang lahat ng ating mga ginagawa kung tayo mismo ay hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Kaya mga kapatid, maging tapat sana tayo sa ating pananampalataya, maging mabuting tao tayo, at maging totoo tayo sa ating pananampalataya. Dahil sa bandang huli, gaya ni Kristo na muling nabuhay, tayo rin ay muling mabuhay. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging mabuti. Turuan mo kaming maging tapat palagi sa aming mga tungkulin. Amen.